Lowe! Dati nung bata pa ako, mahilig pa akong mamasyal kasama yung mga pamilya ko. Sumakay pa kami sa jeep, pero ako naman napaka-excited ko. Minsan tinitigan ko pa sa bintana yung view sa syudad ng Baguio, o diba? Palagi ko pinapanood hanggat na yon kung mamasyal pa kami. Meron pa yung bumaba pa kami sa jeep, tapos nakarating pa kami at ayun, nasa Children's Park pa kami! Shout out sa mga nakapunta sa Children's Park sa Baguio. Nung nakarating na kami, at wow! At dahil yun, ang meron sa Children's Park ay may slide, may seesaw, at iba pa. Meron pa yung nag-enjoy pa kami, tapos nun, pinapabili nila kami ng malalamig ng pagkain, lalo na ang sorbetes. Yum, yum! Minsan 10 pesos o kaya mas mahal pa, o diba? Meron pa yung nagpaalam pa kami sa magulang namin na maglaro kami. Pagkatapos kong subukan na mag-swing, mag-slide, naglakbay sa park at iba pa. At syempre, alam nyo ba ang pinakayoko at nakakadisgrasya para sa akin ay tinatawag kong monkey bars. At sa mga hindi nakakaalam kung ano yon, ito ay isang jungle gym na kung saan kailangan mo makabitin ka at iswing. So ayun na nga. First time ko ito makakita ng ganyan at makakasubok nito. Pero naalala ko, nasubok ko ba noong 2-year-old ako na nag-swing ako sa loob ng jeep? Woo! Ha! Woo! Ha! Woo! Ha! Woo! Ha! Teka, nasubok nyo gawin din yan. Pero hoy, wag nyo akong gagayahin ha. Tuloy ang kwento. So, hindi ko alam paano ito, kaya na-curious ako. Pero hindi mo alam gawin yun eh. Hoy, hindi mo alam, may nagkukwento yung tao, pero wala naman na gusto sa channel mo. Tumigil ka, kwento ko ito, kaya lumabas ka nga. Ano ba yan? Tumigil nga kayo. Tumigil ka din. Sino yan? Akitin niyo ah! Si Jeb kasi ang nag-iingay dito. So, hindi ko alam paano ito, kaya na-curious ako. Bakit may mga bars pa para may akyatan? At hanggang makapunta ka sa finish line. Ini-imagine ko yung nasa jungle ako. Kung nakita ko yan, ano ako? Unggoy? Joke lang. Buti pa yung mga ibang bata alam nila. Kaya sinubok ko mag-monkey bars. Hinawak ko pa yung first bar, second bar, third bar, fourth bar. Pero kung umabot na ako sa fifth bar, ito na ang simula ang pagmalas ko sa park. Hindi ko pala kaya kasi bata pa ako at pagod pa ako. Nabiglang nabitawan ko pa yung paghawakan ko at hindi ko pala napansin ay nakababa pa yung kanan kong braso. At alam niyo ba ang nangyari? Napilay na ang kanang braso ko. Hindi ko pa matigil yung iyak ko kasi grabe yung sakit niya. Buti na lang nakita ng nanay ko. Meron pa yung nagbabantay sa park. Yung sabi niya ay, ano ang nangyari? At ayun, kaya kayo mga bata naman, kung hindi nyo kaya, huwag pilitin. At yan ang paano na bakit hindi nakikinig ang mga makukulit na bata sa magulang. Grabe yung nangyari. Hindi ko pa kayang kalimutan nito. Pati din yung kapatid ko. Madaming beses siyang nadisgrasya. Okay, Neil. Itaas mo ang dalawang braso mo at ipa-straight mo. Ganyan ang nangyari. Pero hindi ako nagbibiro. Ito ang pinicture ko.
Iba ang pag-straight yung braso niya. Laro pa more. Madali tayong madisgrasya, lalo na kung bata tayo. Kaya ingatan natin ang sarili, okay? Kaya lahat naman tayo tumutulong sa bahay. Pero alam niyo ba ano ang pinakamadali para sa atin? Ay ang paghugas ng plato. Oo. Kasi pagkatapos natin kumain o wala kang magawa ay kailangan talagang hugasan yung mga plato. Kaya ikukwento natin. Doon nagsimula nung bata pa ako. Meron yung nainggit pa ako dahil sa nakita kong mga batang mahilig maghuhugas ng plato at malinis pa. Kaya nagpaalam pa ako sa nanay ko na maghugas din ng plato. Pero hindi pwede. Paano kung kapag hindi mo alam gawin yon? Ako na lang maghugas. O tiba? Pero buti ka pat, napakatamad mo pa. Nung lumaki na kami ng kapatid ko, ay tuturuan pa kami na maghugas. At tapos, marunong na kami! Yehey! Kung umaga, ay konti lang na mahuhugasan. Pero minsan, madami pa kung kapag may bisita tayo. Tapos hapon at gabi, ay madami nang mahuhugasan. O diba? Naalala ko hanggat na yon na inuuto ako ng kapatid ko na ayusin yung mga pinggan. Ace! Hoy kuya, ayusin mo nga yung mga pinggan na maghugas ako. Ikaw naman ang inuutusan Kaya nga, pero hindi ko kaya kasi, kaya tulungan mo ako. Napakatamad kong babae ka. Pero pag narinig yan ng nanay ko na ganito, Ehem! Ikaw, Jaira, wag mong uto-uto yung ganyan sa kuya mo. Kaya kayo, wag niyong gagawin yan. Okay? Alam niyo ba, madaling malilinisan yung mga baso, bowl, plato, kutsara, tinidor, kutsilyo. Siyempre, isama mo yung plastic, tumbler at tupperware. Pati yung kawali. Pero hugasan din ang kaldero, kayo Isali din ang spatula, chopping board, strainer at iba pa. Haha, ang dami ko pang sinasabi. Pero ito, huwag kayong tama rin maghugas ng plato. Kasi ito ang sinasabi ng mga magulang nyo. Anak, hugasan yung mga pinggan. Ikaw bata ka, ang tagal na nakahiga dyan. Sige na. Ano ba yan? Palagi naman ako. Ha? Bakit ang daming mahuhugasan? Pa! Bakit anak? Ba't ang daming mahuhugasan? Abay, nagre-reklamo ka pa ha? Kung paper plate na lang gamitin natin para wala nang mahugasan. Pa, pwede na lang bukas na lang ako maghugas. Anong sabi mo? Hindi pwede ganyan, bata ka. Dapat na yun na. Ikaw palagi kang nakahiga. Araw-araw. Oh, diba? Grabe Sunod naman ay pinapasa mo pa sa kapatid. Lalo na yung kapatid ko. Kuya, ikaw daw maghugas ng plato. Ha? Anong ako? Ilang beses ako naghuhugas araw-araw. Pero ang nangyari, ikaw ang inuutosan ko tapos ipinapasa mo sa kuya mo. Huwag kang bastos. Kaya kayo din huwag kayong bastos. Mahiya naman kayo. Ang paghugas ng pinggan ay simple lang. Kuskus-kuskus lang, malinis na. Pero siguradong malinisan yan ng mabuti. Kasi maaamoy sabon pa yan. Kung maaari, kailangan ang mainit na tubig para mawala na yung amoy sabon.
At ito, huwag niyong kalimutan isali yung mga hindi pa nahugasan, lalo na yung kaldero at saka kawali. Hay, buti na lang tapos na. Kuya, Ano ba yan? Maganda talaga maghugas ng pinggan. Ang sarap, diba? Para may ambag tayo sa buhay. Kaysa na magtama rin tayo. Kaya dapat tulungan natin ang mga nahihirapan dyan sa bahay. Kaya kayo, ano ang nararanasan nyo tungkol dito? Meanwhile, tapos na ako. Hoy! Hindi ka pa tapos. Sabi ng tatay natin na magwalis ka daw. Ha? Kung hindi niyo ako itatanong, pinaanak ako na may autism. O kaya tinatawag nila akong special, diba? Nag-start ito na tinatawag ako ng nanay ko pero akala ko mamasyal, yun pala hindi. May therapy daw ako. Oo, therapy. Hindi ko alam kung ano ang therapy. Ano kaya yun? Meron pa yung nakarating pa kami sa syudad ng Baguio. Naglakad pa kami at grabe pagod pa ako. Nung nakarating na kami, ay papunta na kami malapit sa Notre Dame de Chartres Hospital. So first time ako pumunta dito. Pero bago yun, ang therapy, saglit, mag-search ako sa Google. Therapy refers to a process of treatment aimed at addressing emotional, psychological, or behavior issues. Okay, so alam ko na. Teka, idol! Nag-YouTuber ka ba kahit may autism ka? Baka hindi mo alam ang gagawin mo. Relax, kaya ko naman. Tanong ko, alam ko kung sino ang idol mo sa Pinoy Animator. Si Quiet, it's a secret. wow, kuya! Ang daming nagsasubscribe sa'yo. I am so proud of you. Thank you so much. Make sure sinasubscribe mo din ako. Haha. Okay, tama na. Balik sa kwento. So, ayun na nga. Nakaupo pa kami para may tumawag sa amin. Habang ako naman ay kabadong-kabado. Anak, ano ka ba? Relax ka lang muna ha. Ay naku, talagang bata ka. Ayos lang yun. Huwag ka OA. Grabe ka naman, ma. Pero hindi pa uso ang OA, okay? Okay, next. O sige, tara na. Oh, kumusta miss? Buti nandito na kayo. Alam mo yung anak ko, grabe. Parang hindi niya alam kung anong gagawin niya. Huwag kayong mag-aalala. Akong bahala dyan. Kaya assessment time. Oo, assessment. Ading, kaya mo magtali ng shoelace? Dong 9 years old ako, doon ako natuto magtali ng sapatos. Magaling! Next, Kaya mong gumawa ng bahay gamit ang mga blocks? Okay. Next, kaya mong i-assemble na ano ang pagkasunod-sunod sa mga picture? wow! Okay, next. 30 minutes later. Okay, tapos na. Kaya alam na ng anak mo. Na matututo na siya. Salamat po. Pagkatapos na mag-assessment at sakto nagkita-kita pa yung kasama niya. Kumain pa kami sa McDo. Tapos, yum. Pero ilang beses ako nagpa-therapy. O, diba?
Pero bago tayo matapos ang kwento, kung may autism kasi ay okay lang, pero hindi siya severe. Naalala ko noong bata ko, na-stress ako sa maingay, lalo na kung may Pasko, ay ang paputok. Pero kayo, dahil malapit ang Pasko, huwag kayong basta magpapaputok, baka maputulan kayo ng daliri. Sunod ay nahihiya ako habang ipinapasagot ako ng guro at iba pa. Pero na yon, kaya ko naman ang sarili. Pero dahil shy type pa rin ako, nakakahiya ito ikwento sa iyo. Wow, Kuya! You're very good, David. You're so special. Thank you! So yun lang ang kuya. Ang galing mong mag-chalk art sa Session Road. Thank you so much. Burara. Naranasan niyo ba na kayo ay burara? Jaira, ikaw babaitan ka. Pwede mo bang mag-ayos ka dito sa bahay? Ikaw talagang bata ka, wala kang magawa ha? Buti na lang naayos na lahat. Mahirap ba gawin yun? Jaira! Ikaw talaga ha? Kahit hinuhugasan mo lahat ng mga plato ng mabuti, bakit amoy sabon pa? Hugasan mo ulit. O kaya na... Sana hindi ako papagalitan ni mama na yun. Jaira! Halika dito! Bakit iba-iba mo nilalagay yung mga damit ng kuya at kapatid mo? Paano kung mali ang sinusuot nila? Ayusin mo ng mabuti. Sabi ko na nga ba, napakaburara ng babaitan ko. Hindi niya pala alam kung anong gagawin niya ha. Teka. Jaira! Sabi ko na nga ba, puro ka online shopping basta-basta. Ang dami mo palang binili na pang make-up mo. Nagsasayang ka ng pera pang shopping mo. Paano kung may emergency? Ma, hindi ko ba order yan? Anong hindi? Sumusobra ka na ha? Mama, sorry na! Kapag hindi nyo tinitigilan yan, lagot na kayo. Pero kung hindi kayo burara, congrats. Kayo, ano ang kwentong burara niyo? Hello everyone at Merry Christmas po sa inyong lahat. I hope na nagustuhan nyo po ang mga videos ko this 2025. At see you sa next 2026 everyone. Kasi mag-i-intro muna ako kapag 2026 na guys. Kaya mag-introduction muna ako sa 2026 bago ako magkukwento. Okay? Kaya yun lang. Thank you kung umabot kayo dito. Bye-bye! See you into 2026. Let's go. 2026. 6, 7.